Salamat sa buhay po ng ating mga kapatid. Ginagawa po nila yung para po sa Panginoon. Para po yung ating pagsamba ay maayos. Amen? At malagay tayo sumasamba sa Panginoon, nakataas tayo ng kamay. Amen? Tayo umaawit galing sa ating mga puso. Kasi po ang Diyos nagpaparami sa puso. Amen? Praise God. Nung ako po ay hindi pa Kristiyano, no? Hindi ko po magawang magtaas ng kamay kasi naninibago ko. Bakit yung mga tao umiiyak? Bakit yung mga tao sumasayaw? Bakit yung mga tao, no? Bakit sila yung masasaya? No, kala ko dati, yung church ay parang mga ganun yung mga tao ro. Kasi baka dahil sa problema, no, nakalimutan na yung sarili. No, pero nang ako nakakilala sa Panginoon, totoo pala ang Diyos. Bakit hindi ako nagtataas ng kamay? Ngayon nagtataas na ako ng kamay, wala akong pakialam sa ibang tao. Kasi ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Sabi ng kaibigan ko, huwag kang magbasa ng Bible, baka masira ang ulo mo. Sabi ko, hindi nasira ang ulo ko, tumino ang aking ulo. Kasi nakilala ko ang Panginoon. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Amen? Kasi ito po'y nagbabago ng ating buhay. Taas nga natin yung ating mga Bible. Amen. Kung walang Bible, ibenta mo yung bahay mo at bumili ka ng isa. Biro lang yun, ano? Kung wala po tayong Bible, bumili po tayo, umorder tayo kay ating ani. No? Para sa ganun, meron po tayong dala ng Bible. Pag tinanong, bakit kami dalang Bible? Kasi po, ako po ay Kristiyano. Amen? At mahal ko po ang salita ng Diyos. At dahil sa salita ng Diyos, nakikilala ko po si Jesus. At si Jesus ay buhay, nararanasan ko siya. Paano mong nasabing buhay si Jesus? Kasi dati ang buhay ko, punong-puno ako ng galit, puno ako ng sama ng loob, hindi ko magawang ngumiti. Pero ngayon nakalaya na ako. Bakit? Kasi po buhay ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya lagi po tayo magbasa ng Bible. Kung wala po ang Bible, hindi natin makikilala ang Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, mag-usap ka sa akin. Nakagano ka lang sa bahay. Matagal nang nangusap ang Panginoon. Nakasulat na rito lahat. Amen? We have the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Nakasulat na po rito. Kaso ang problema natin, meron tayong sakit, katam. Pagdating ng gabi, the Bible, tulog. Minsan nangyayari din yun. Minsan sa akin, di ba, sobrang pagod. No? Pero basahin po natin ang salita ng Panginoon. Dahil yung pong utos ni Jesus, John 5:39. Saliksikin ninyo, sabi niya. Basahin ninyo. Mag-imbestiga kayo, sabi niya. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito ang nagpapatotoo sa akin. Amen? Kung nais natin makilala ang Panginoon sa malalim at Biblia kaparaanan at maranasan natin ang Panginoon, basahin natin ang kanyang salita. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! Salamat din po sa buhay po ng buong team. Si Ate Ligaya, si Pastor Dong, si Bishop Darwin. No? Prophetic po yun. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yung aking may bahay, aking kaisa-isang may bahay, si Sister Faith. No? Bagamat small siya pero ibang klase. Nangihina ako. Sabi ko minsan, nangihina ako. Ikaw na lang mag-preach. No? Malaki po ang papel ng ating mga asawa sa buhay natin. Amen. Kaya kami tagumpay kasi dahil rin sa asawa ko. Meron po ba? Kaya bahalin natin yung ating mga asawa. Sino may asawa rito? Isa lang ha? Nakakasal. Amen? Kailangan po natin. Nung si Adan ay nilikha ng Diyos, nalungkot si Adan kasi mag-isa lang siya. Kaya binigyan siya ng partner. Ilan ang partner na binigay? Sabi kasi ng isa, kasi gina-justify niya po yung alam niyo na, yung lalaki sa lalaki pwede ikasal. Sabi niya, hindi naman Ebang pangalan, Dave. Ibang klase ito. Anong translation sa Bible yan? Ang pangalan ng babae ay Eva. Amen? Kasi bakit Eva galing sa ribs ni Adan? At ang babae, mayroong bahay bata, kayo lang ang pwedeng mag-anak. Amen po ba? Kaming lalaki, hindi kami pwedeng mag-anak, kaya hindi kami pwedeng maging babae. Kasi iba nagpakabit na, tapos nagpapalit na. Totoo po yun, maraming nangyari. No, totoo po yun.
Kaya kung anong pagkalikha sa Diyos ng Panginoon sa iyo, tanggapin mo, huwag kang magreklamo. Kapag ang ilong mo ay medyo di ba, huwag kang magreklamo kasi perfect ka na. Ikaw na yung pinakamaganda. Pagharap mo sa lamin, ako na yung pinakamaganda. Why? Because you are created in the image of God. Genesis 1:26. At ang plano ng Diyos, mag-rule tayo. Hindi tayo biktima ng ating problema. Hindi tayo biktima ng ating emosyon. Kundi tayo ay mag-rule dahil kay Kristo. Sino gusto rito mag-rule? Kukunti Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, dadako po tayo sa ating pag-aaral. Una-una po, pinapasalamat ako po ating mahal na pastor, Pastor Larry Manuel, Pastor Marlene. No, siya po yung nagpadala sa amin dito. No, dahil nilagay po ng Panginoon yung vision sa puso niya. Matthew 28, humayo kayo, ipangaral niyo mabuting balita. Amen? At yung mga sasampalataya, sabi ng bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, i-disciple niyo sila. Kaya lahat po tayo rito ay tuturuan ng salita ng Panginoon. Amen? Dati hindi tayo nagbabasa ng Bible. Di po ba? Kaya hindi natin kilala ang Panginoon, pero ngayon hindi na pwede yun. Wala Kristiyanong sitting down ministry. Yung nakaupo lang ba? Pastor, gusto ko na rito, kontento na ako. Diba? Ang tanong pa, paano mo ma-share ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa pamilya mo? Sige nga, pag uwi mo sa Pilipinas, ano ma-share mo kung hindi ka na-train, kung hindi ka naturuan? Eh, Pastor, ikaw bumisita, sasama kita sa pamilya ko. Kaya lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Dapat matrain tayo. Bakit yung mga Marine, yung mga US Marine, US Navy, tinitrain po sila? Amen? Para ipagtanggol nila yung kanilang bansa. Ganon din tayo. Sino ipagtatanggol mo kay Satanas yung pamilya mo, aagawin mo sila para sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan ng sakripisyo po dito. Amen? Yung kasama ko nga po maganda, 69 years old, gurumado eh. Nakatoga pa siya sa wakas, sabi niya, Pastor! Nakatoga siya si Kuya Joe. 68 years old na talagang minimembros niya, pinag-aaral niya po yung mga lesson. No, ano pa yun, na heart transplant pa yun, 4 na ugat ang pinalitan sa puso. Pero nagpatuloy sa Panginoon, hindi siya nag-give up. Kumuha ng ugat dito sa paa, binalatan siya rito at ikinabit sa puso niya. Pero salamat sa Panginoon, buhay pa siya. At siya ay masipag na nag-share ng salita ng Panginoon. Tayo hindi naman tayo na-transplant, di ba? Sino na-transplant na rito? Wala pa naman eh. Pero may ginawa Diyos sa buhay mo, pinalitan niya yung puso mo. Ano ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Gabi, ang dami namin dito. Sabi nga ni Pastor Dong, para palang palengke rito, ang daming tao. Di ba? Excited na mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen? Biro nyo, ilang oras kami nag-travel? 6 na oras, 5 oras. Kayo, ilang oras kayo nag-travel papunta rito? Minsan nga, yung likod ko nga, gano'n na ako, ko sasakyan, mag-inat muna tayo, mag-park muna tayo. Nagbibig, dahil sa likod. Pero dahil ko yun sa Panginoon, dahil mahal natin kayo. Amen. Amen? Kaya mahalin ka rin ng Panginoon. Amen. Ibigay mo na, sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na lahat sa Panginoon. Ibigay mo na sa Panginoon. Ibigay mo na. Mag-aaral ka, mag-encounter lesson ka, mag-EGR ka, para lahat tayo ay maging tunay na alagad ni Jesus. Amen? Kapag may nagtanong sa'yo, ano ba yung Biblia na yan? Bakit naniniwala ka sa Bible? Kaya mo ipagtanggol ang pananampalataya mo. Amen. Amen? May lumapit siya. Di ba yung Bible gawa lang ng tao yan? Ang Bible ano lang yan eh. Ang tao nagkakamali. Bakit mo pinaniniwalaan ang Bible? Anong sagot niyo? Oo nga, no? Huwag kang aayon, huwag kang mag-a-agree. Sabi mo sa kanya, Satanas, halika, sampalin mo yung demonyo. Ang salita ng Diyos ay buhay kasi naranasan ko to. Binago niya ang buhay ko. Amen. Amen po ba? Kung ang pinapaniwalaan mo, kung yung tinatawagan mo, walang ginagawa sa buhay mo, walang kapangyarihan, iwanan mo na. Amen? Kasi hindi totoong Diyos yun. Amen. No? At merong santong pahamak, si San Miguel. Ginebra San Miguel. Di ba? Dati pag hindi mo iniinom yung gin, yung demonyo nasa baba. Pero pag tinungga mo na, naubos mo na, sino natalo? Yung anghel. Di ba? No, ganito talaga. No, kaya kailangan basahin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sino mga nga ako mamahalin niyang salita ng Diyos? Taas nga ang kamay. Amen. Lahat tayo. Ayan, nag-live tayo ngayon sa langit.
Amen? Nakalive po tayo raw. So, ang title po na ating pag-aaralan ay We Believe in Miracles. Naniniwala pa ba tayo sa panahon natin ngayon na ang Diyos gumagawa pa rin ng himala? Amen. Sino rito nakatanggap na ng himala sa Panginoon? Taas nga ang kamay. Amen. Iba't ibang klaseng himala ang tinatanggap natin sa araw-araw. Yung pag-isip mo pala, humihinga ka, himala. Amen. Amen po ba? Meron tayong hangin na hinihingahan. Amen? At meron nagluluto ng pagkain mo si Mrs. Wow, himala na yun. Pinagtiisan ka niya for 40 years, hindi nagreklamo. Himala yun, amen po ba? Kaya mahalin natin ating asawa. Amen? At kung may lola ka, mahalin mo rin yung lola mo. Habang buhay po siya, no? Tawagan mo siya, i-appreciate mo siya. Pasalamatan mo ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Bakit? Kasi pinagtiyagaan niya tayo. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. We believe in miracles. Sino rito na kailangan ng himala sa buhay niya? Taas na. Pastor, ako wala na akong kailangan himala. Lahat po tayo may pangailangan sa Panginoon. Buksan po natin ating Bible. Sige, salamat Diyos sa buhay mo. Ito po, pag-aaralan po natin, no, ang aklat po ng Job. Job, ano ba sa Tagalog ang Job? Hope. Yeah? Okay, basahin po natin. No? At marami po tayong makukuha po rito sa aklat ni Job. And I believe the Lord will speak to us. The Lord will increase our knowledge sa Kanya. Sige, kahit na rin nakikita niyo po ba sa likod? Anong sabi po doon? Then the Lord said to Satan. Anong sabi ng Panginoon? Have you considered my servant Job? No? And there is none like him on this earth, sabi roon. Ano-ano ang karakter ni Job? Sabi roon siya ay blameless, upright man. One who fears God and shun evil. No? Siya raw ay blameless, walang kapintasan. He was a